September 7, 2015. May sigaw, may ungol, may parang halakak, tapos biglang putok. Ito ang laman ng isang voicemail na natanggap ng asawa ni Henry McCabe na si Karine McCabe. Isang mensaheng nagmula sa isang taong nawawala na tila humihingi ng tulong habang binabalot ng hindi maipaliwanag na takot. Kakaiba ang kasong ito. Walang malinaw na motibo, walang malinaw na sospek, pero ang pinakamatinding tanong, anong klaseng nilalang ba ito? Tao nga ba ang nasa kabilang linya ng voicemail? Sa episode na ito, tatalakayin natin ng buo ang pagkawala ni Henry McCabe, ang timeline, ang mga testimonya, ang voicemail at ang mga teorya. Tayo na't balikan natin ang mga huling oras niya at subukang hanapin ang katotohanan sa likod ng isang boses na humingi ng saklolo. Bukod dito, kung mahilig ka sa mga kasong tila imposibleng maresolba, paki-like, share ang video at subscribe na sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Noong 2015, isang pangkaraniwang gabi sa Mounds, Minnesota, USA. Pero sa araw na to, may isang misteryong nabuo na hindi pa rin kaya ipaliwanag hanggang ngayon. Sa dami ng mga misteryosong pagkawala o kamatayan, ang kaso ni Henry McCabe ang isa sa pinakamatinding hindi maipaliwanag. Sa panlabas na anyo, masaya ang buhay niya at may magandang trabaho siya. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Bago pa man maging sentro ng isang misteryosong pagkawala, si Henry McCabe, 32 years old, ay kilala bilang isang masipag, matalino at aktibong miyembro ng komunidad. Isa siyang Liberian-American na nakatira sa Minnesota. Nagtatrabaho bilang auditor sa gobyerno at isa ring mapagmahal na asawa at ama ng 2 bata. Bukod pa dito, si Henry McCabe ay isang edukadong lalaki, naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Pinondohan niya ang pag-aaral ng maraming tao at pinanghahawakan ang kanyang pananampalataya sa buong buhay niya. Sa mata ng marami, maayos ang buhay ni Henry. Isa sa mga matagal na niyang plano ay ang pagpasok sa politika, hindi sa Amerika, kundi sa bansang pinagmulan niya, sa Liberia. Lumaki siya sa gitna ng kaguluhan at karahasan sa Liberia at alam niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng matino at makataong pamumuno. Ayon sa mga malalapit sa kanya, seryoso si Henry sa pagnanais sa balang araw ay makatulong sa pagpapaunlad ng kanyang bansa. Isa raw siyang natural na leader. May boses, may prinsipyo, at may malasakit sa kapwa. Pero kung ganito kalaki ang mga plano ni Henry, may posibilidad bang minatapakan siyang hindi natuwa? May kaugnayan kaya ang ambisyon niyang ito sa naging sinapit niya? Bago nangyari ang kanyang pagkawala, nakasama ni Henry ang kanyang kaibigang si William Kennedy sa isang nightclub sa Mounds View, Minnesota. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Ayon sa ulat, ibinabaraw siya ni William sa isang gas station matapos mag-party. Pero makalipas lang ilang minuto, naganap ng kakaibang tawag na bandang 2:28 ng madaling araw. Madaling araw ng September 7, 2015, nakatanggap si Karine McCabe ng isang hindi pangkaraniwang tawag mula sa kanyang asawa. Akala niya noong una ay missed call lang o pocket dial. Ngayon, susubukan nating alamin kung anong meron sa voicemail na iyon. Ano ang totoo sa gitna ng chismis, maling impormasyon at mga nakakagimbal na detalye. Sa loob ng halos 2 minuto mula sa voicemail na ito, marinig na nakakapanindig balahibong boses ni Henry na tila nasasaktan, umiiyak at sumisigaw. May naninig ring tila growl o ungol ng hayop, mga kalabog at sa huli, isang tunog na parang putok ng baril. Ito ang huling beses na narinig ni Karine ang boses ni Henry. Na-record niya ang bahagi ng tawag at agad silang nag-file ng missing persons report. Ang marinig niyo ngayon ay ang actual na voicemail ni Henry sa kanyang asawang si Karine. Ilang bahagi ng voicemail na ito ay nilabas ng ABC News. Doon, marinig ang mga kakaibang tunog, ungol, sigaw, at isang lalaki nagsabing stop it.
bago tuluyang naputol ang tawag sa sobrang labo ng recording. May nagpost pa nito sa Reddit website para subukang i-breakdown ang mga maririnig, kabilang na ang mga pag-play ng audio pabaliktad na lalong nagbigay kaba sa mga nakapakinig. Pero matapos ang isang night out kasama ang kaibigan, hindi na siya muling nakita. Pagkatapos ng voicemail, wala nang record ng mga paggalaw sa kanyang bank account at wala ring activity sa phone o trabaho. Nakadisconnect na rin ang kanyang cellphone. Ayon kay Karine McCabe, naniniwala siyang boses nga talaga ng kanyang asawa ang maririnig sa voicemail. Ang nakagulat, hindi lang ang pagkawala niyang bumalot sa takot at tanong sa buong komunidad, kundi ang isang voicemail na pinadala niya ilang oras bago siya tuluyang mawala. Noong 2015, ang Mounds View Police Department pa rin ang lead agency sa kaso ni Henry McCabe, kasamang tulong mula sa Minnesota Bureau of Criminal Apprehension o BCA. Ayon kay David Singleton, pinuno ng Minnesota Community Policing Services o MCPS, isang non-profit group na tumulong kay Karine habang sinusubukang hanapin ang kanyang asawa na nanatili sa California ang dalawa nilang anak na may edad 1 at 10. Kasamang ina ni Karine, ipinahayag ng pulisya na si Henry ay isang African American, may taas sa 5'11" at tinatayang may timbang na 168 pounds. Matapos i-report ni Karine na nawawala si Henry, agad nagsimula ang malawakang search operation. Tumulong ang mga volunteer at law enforcement sa paghahanap sa mga posibleng dinaanan ni Henry kung sakaling naglakad siya pa uwi. Ayon sa pulisya, wala silang naging malinaw na konklusyon tungkol sa voicemail. Ipinadala nila ito sa lokal na FBI para sana malinawan o malinis ang tunog, pero wala rin inilabas sa bagong update sa publiko. Sa kasamaang palad, wala natagpo ang mahalagang ebidensya. Ilang buwan ang lumipas bago nakita ang katawan ni Henry McCabe. Noong November 2, 2015, halos 2 buwan matapos mawala si Henry McCabe, isang kayaker ang nakita ng kanyang katawan sa Rush Lake, 6 na milyang layo mula sa gasolinehang pinuntahan niya. Ayon sa autopsy, walang tama ng bala sa katawan ni Henry. Wala ring sugat o palatandaan ng pananakit. Ang opisyal na dahilan ng pagkamatay ay posibleng pagkalunod na sinabing hindi ito kay nahinala. Pero ang nakakilabot na voicemail ay si medical examiner ay walang palatandaan ng foul play o krimen. Hindi rin ito itinuturing na kinahinalang pagkamatay. Sa kabila ng disturbing voicemail na parang may nangyayaring karahasan, itineklara ng otoridad na hindi kinahinalang pagkamatay ni Henry. Pinaniniwalaang nalunod lang siya, pero hindi rin malinaw paano siya napunta sa lawa at kung paano siya nalunod kung marunong naman siyang lumangoy. Kung simpleng kaso lang ito ng pagkalunod, bakit hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ng pamilya at komunidad ang paliwanag ng mga investigador? Maraming umaasa na may clue sa voicemail kung sino ang sangkot sa pagkawala ni Henry McCabe. Inimbestigahan ito ng FBI, pero walang inilabas na konkretong resulta. Hindi naging suspect si William Kennedy kahit siya ang huling kasama ni Henry, pero isa sa mga salitang narinig sa audio ay papos na palayaw ni William. Siya rin ang nagsauli ng susi at wallet ni Henry at sinabing kinuha niya ito para wag na lang magmaneho si Henry pauwi. Naging problema rin ang kanyang salaysay. Una, sinabi niyang ibang gasolinahan ang pinagbabaan nila, pero sa CCTV, lumabas na ibang lokasyon pala ito. Marami pang tanong ang hindi nasagot. Ayon sa ilang miyembro ng Liberian community, posibleng may kaugnayan ang pagkamatay ni Henry sa lokal na gulo o politika sa Liberia. Si Henry McCabe ay isang masayahin, aktibong miyembro ng Liberian community sa Minnesota. May pamilya at mahal ang kanyang trabaho bilang auditor. Ngunit nung siya'y misteryosong nawala at nakitang patay, tanging ang kakaibang voicemail niya ang naiwan bilang pangunahing ebidensya. Walang matibay na palatandaan ng foul play. Ngunit maraming bahagi ng kwento ang hindi nagtutugma, lalo na mula sa kanyang asawang si Karine na sinasabing maaaring may alam na hindi niya binubunyag. May mga obserbasyon din na nag-iba ang kilos ni Henry. Bago siya mawala, naging tahimik, hindi aktibo sa komunidad at para may dinadala. May mga haka-haka na may personal siyang problema. Maaring sa trabaho, pamilya, o may nalaman siyang sensitibong impormasyon bilang auditor. Sa kabila ng suporta ng komunidad at investigasyon ng mga otoridad, nanatiling palaisipan ang kanyang pagkawala. Sa huli, nanatiling bukas ang kaso. Maraming tanong ang naiwan at ang boses ni Henry sa voicemail na tila patuloy na humingi ng tulong. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng kasagutan ng kanyang pamilya, kaibigan at buong komunidad. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Hanggang sa muli, paalam.